Ba't ganon? Di ba ilang years na naman na may verifier? Bakit dami pa rin undeducted? Saan may diferensya? Unang-una tutukuyin po natin yung nasa undeducted obligation kung kailan nagsimula, no? Kung yun ay nangyari bago pa man nagsimula ang loan verifiers, ay of course normal na po yun, no? Nandun na po siya. Mawawala lamang siya kapag yung itinaas ng sahod ay sapat na para makapag-deduct yung nasa undeducted obligation. No, so, yun po. Pero kung bago itong mga nasa undeducted obligation na ito, ay pwede po nating tingnan yung iba't ibang factors. No, posible talaga na may pagkakamali during the loan verification, during the verification of the net take-home pay. Kasi nga pwede na may mga cases na nagkakamali nga doon sa pag-compute ng net take-home pay. Pero kung ako naman po si bangko na nag-o-offer ng loan, ay kawawa naman po ako kung i-approve ko at i-release ang isang loan kung alam ko na mapupunta ako sa deducted obligation. May mga cases din na yung pagkakaroon ng UNDED ay dulot ng wala ng service credits ang isang teacher. Kapag wala ka ng service credits at ikaw ay umabsent, ay absent leave without pay na po yun. Kapag naka-leave without pay, ay automatic meron pong current absences deduction sa sahod mo. So in that case, kung 5,000 na lamang yung net take home pay mo tapos meron kang absent without leave, so ang mangyayari, hindi na sapat yung net pay mo para bayaran yung lahat ng mga nakadeduct sa sahod, no? Kasi may bagong pumasok which is priority, yung current absences. So ang mangyayari nito ay mayroon talagang isang loan account, yung pinakahuli sa listahan, mapupunta sa deducted obligation. Ngayon, may mga instances na talagang sobrang saya pa ng mga teachers kapag magkakaroon ng UNDED kasi tataas yung take home pay, which is hindi po tayo dapat maging masaya kapag ganun po. Yung iba nga, di ba, ayon sa kanila ay sinasadya na uma-absent o kaya ay nagpa-late para magkakaroon ng undeducted obligation. Pero hindi po yun maganda ha. Kasi masaya ka lang dahil tumaas yung take home pay mo. Pero pagsisihan mo yan dahil yung pagkakaroon ng undeducted obligation ay meron po yung corresponding na penalty doon po sa bangko. So hindi po maganda yon. Ngayon, may mga cases din na biglang nagkakaroon ng adjustment sa taxes, biglang tumaas, especially kapag fourth quarter na. May mga benefits na natanggap before sa start ng taon na walang tax deduction. Ngayon, pagdating ng fourth quarter, nag-adjust sa tax. So, tumaas yung tax deduction. Tapos, yung kanilang net take home pay ay sakto na sa 5,000. So, ang mangyayari niyan, priority yung tax deduction na yun, na adjustment. So, ang mangyayari ay magkakaroon ng undeducted obligation. In that case, hindi naman po yun kasalanan ni loan verifier. May mga nararanasan din po tayo before, no? Na tila mga pinagbabawal na technique na minsan nabibigla ka kung bakit nagre-reflect na sa payslip na kapag deduct na sa sahod pero hindi naman po yun dumaan kay loan verifier. No, may cases din kasi na minsan hindi ko naman po talaga tinutukoy directly, no? Pero pwede kasi mga cases na ganito na bigla ang na-discover na may utang pa pala si borrower kay bangko, no? Yung isang bangko kung saan siya may loan before ay na-discover lang na may balance pa pala siya doon sa kanyang previous loan account doon sa isang bangko. So ang ginagawa ng mga PLIs ay nagre-request sa mga PSU na muling makabalik sa pagdidak mula sa sahod ni borrower para mababayaran yung existing loan balance sa previous loan account. So ngayon, kung papayagan ni PSU yan, ang mangyayari niyan ay posible magkakaroon ng undeducted obligation kung sakto na lamang sa 5,000 yung net take home pay. So maraming mga instances, maraming pwedeng naging dahilan kung bakit patuloy pa rin itong pagkakaroon ng undeducted obligation. Pero ang importante po na sa pagkakaroon ng mga loan verifiers ay nababawasan ang mga undeducted obligation circumstances and hindi na nagkakaroon ng bagong mga undeducted obligation na siya pong dulot ng mga bagong loan accounts, no? Yun po ang maganda dito ngayon, hindi na po siya tulad nung dati na kahit hindi na po kaya na take home pay ay tuloy pa rin yung pag-o-offer ng loan ng mga bangko sa borrower, patuloy pa rin po yung
bibigay ng loan kasi mapupunta lang naman sa deducted obligation yung deduction nila. Naka-line up naman yun para sa next na deductions if ever may matatapos doon sa mga nakadeduct and if ever natataas yung sahod.